Sabi po sa Luke chapter 9, verses 57 hanggang 62, sa New American Standard Bible, as they were going on the road, someone said to him, "I will follow you wherever you go." And Jesus said to him, "The foxes have holes, and the birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head." And he said to another, "Follow me." But he said, "Lord, permit me first to go and bury my father." Verse 60, but he said to him, "Allow the dead to bury their own dead. But as for you, go and proclaim everywhere the kingdom of God." Another also said, "I will follow you, Lord. But first, permit me to say goodbye to those at my home." But Jesus said to him, "No one, after putting his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom of God." Purihin ng Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po ng marami sa napakagandang opportunity na patuloy po ninyong binubuksan sa bawat isa sa amin upang lubusan ka naming makilala at maihayag ang inyong katotohanan at kaluwalhatian sa bawat isa sa amin. Pahintulutan ninyo, Panginoon, na mabuksan ang aming mga puso at kaisipan. Hayaan ninyo na ang inyong banal na spirito ang siyang maging guro ng bawat isa sa amin upang sa gayon ay mai-apply namin ito sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Salamat po ng marami itong aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. So, sa pagtatalakay po natin ng passage na ito, makikita po natin na mayroong tatlong mahalagang katangian, no? Ang kakailanganing taglayin ng bawat nagnanais na tumugon sa paanyaya ni Jesucristo ng pagsunod sa Kanya. Ito po yung mga katangian ng sincerity, priority, o yung prioritizing, o yung anong pinaprioritize natin sa buhay natin, at saka yung wholeheartedness na pagsunod. Yan po yung kailangan. No? Again, meron pong kailangan tayong maunawaan when it comes to following the Lord Jesus Christ. Yung pagsunod sa Kanya. No, meron pong cost o meron po itong dapat nating isacrifice sa ating pong mga pamumuhay. Bibigyan ko lang po ng linaw. Ang ating pong salvation is free. Wala pong bayad yan. Lahat po ng makatatanggap ng salvation ay libre. Wala kang kailangang gawin kung hindi panampalatayahan ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa buhay mo. Yung ginawa niya sa cross of Calvary, yung kanyang pagsasacrifice. Panampalatayahan mo na sapat na yon para ikaw ay mailigtas sa iyong kasalanan, sa penalty of your sin, which is death. Hindi lang yung physical death, kung hindi yung spiritual death. No? Yun ang kailangan, ito ang kailangan nating maunawaan, libre po yun. Pero in following Christ, there is a cost. Meron pong kailangan tayong maunawaan na pagsumakitan ng bawat isa sa atin. Akala ko ba libre, Pastor? Bakit merong cost? Dinawin lang natin, libre po talaga ang pagiging saved. It is by grace. Kaya nga po siya grace. Kasi we are, hindi tayo karapat-dapat na makatanggap niyan. It is an unmerited favor. Ibig sabihin, wala tayong ginawa para maligtas tayo. Pero yung pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo, yun po yung may cost na kailangan nating maunawaan. So, hindi po tayo, lahat po ng nananampalataya sa Panginoon ay ligtas na. According sa salita ng Panginoon, sapat na po yun. Pero, ito po yung realidad. Ang bawat inililigtas ng Diyos ay hindi niya pinananatili sa kalagayan niya bilang makasalanan. At doon po nagkakaroon ng cost. Kapag katatalikdan mo yung kasalanan na yun. Kung mauunawaan mo at magkakaroon ka na ng life of repentance, doon na nagkakaroon ng cost o yung kabayaran. No? Doon na nagsisimula yung tunay na kalayaan. No? Ulitin ko. Doon hindi nagsisimula, kung hindi nagpapatuloy ang tunay na kalayaan. No? Nasimula ng kalayaan mo, nang manampalataya ka sa Panginoon sa ginawa niya, and then pinagpapatuloy ng Panginoon yung iyong kalayaan
sa pamamagitan ng pagtawag niya sa bawat isa sa atin. At doon nagkakaroon ng cost. Kasi malinaw naman na sinabi ng salita ng Diyos, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. So meaning to say, hindi ka mananatili bilang ano ka sa sitwasyon mo ngayon, bilang makasalanan. Kung hindi, you will live a life of repentance and the Lord will bring you to sanctification, to perfection. At doon nagkakaroon ng cost, yung pagsunod sa Panginoon. Kasi kailangan mong bitiwan kung ano yung kailangan mong bitiwan. Kailangan mong talikdan kung ano yung kailangan mong talikdan. Para sa ganon, ikaw ay mamuhay ng may kalayaan, tunay na kalayaan na nagmumula sa Panginoon. No? So yun po yung mga kailangan nating maunawaan. Kapag tayo ay nanampalataya sa Panginoon, it simply means we are, tayo ay tumatalima sa kanyang panawagan to follow Him. Kasi ang ating Panginoong Hesukristo, He is not just our Savior, but He is also the Lord of our lives. Siya rin yung Diyos ng ating buhay, Panginoon ng ating buhay. Kung tatawagin natin siyang Panginoon, then definitely, we need to submit our lives to Him. Kailangan nating isubmit o kailangan nating isurrender ang lahat ng inaakala nating sa atin sa Kanya. And that would cost us a lot. No? It would cost us dearly sa ating pong pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. So ito po yung kailangan natin tatandaan. When we follow Jesus Christ, we must follow Jesus Christ with sincerity. Sincere po dapat yung ating puso sa pagsunod sa Kanya. No? So, ito po yung sinabi ng talata. As they were on the road, someone said to Him, I will follow you wherever you go. And Jesus said to him, the foxes have holes, and the birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to lay His head. The Son of Man. So, ito po yung theme na nabanggit ko last time, March 1 yata, no? Nung in-explain ko sa inyo kung ano yung ibig sabihin ng Son of Man. So napakahalaga po dito na maunawaan natin yung Son of Man. The Lord Jesus Christ is not only saying na siya ay anak ng tao, na siya ay tao 100% or truly man, but He is also saying He is the fulfillment of the prophecy. Siya yung fulfillment ng prophecy na binigay sa Daniel, na kung saan sa Transfiguration, nakita nga nila na nagpalit yung itsura ng Panginoong Hesukristo. No? Naging maliwanag yung kanyang mukha, yung kanyang damit, naging as light as the shining of the sun. No? So, siya yung Diyos na Ancient of Days na nagkatawang tao. So, ito po yung ibig sabihin niya dito, the Son of Man. Imagine, the God who became man, no? Walang pagpapahingahan ng kanyang ulo, ni hindi man lang makapagpahinga yung kanyang ulo man lamang, no? Parang ang hirap nun, ano, imaginein. Minsan pag sobrang pagod na tayo, nakakaidlip tayo na nakaupo, yes, pero kailangan natin talaga ng kapahingahan. Dahil definitely yung katawan natin manghihina. Pero ito yung sinasabi ng ating Panginoon. Yung mga foxes, meron silang uuwian na kanilang tahanan na safety. Ganon din yung mga birds of the sky. Pag napagod sila sa kanilang kakalipad, meron silang nest na mapagpapahingahan. Pero ang Son of Man, ni wala man lang mapagpapahingahan ng kanyang ulo, sandali man lamang. So ito yung kanyang sinasabi dito sa nagbigay sa kanya o naghayag sa kanya na susunod ako sa iyo, saan ka man mapunta. It is very important for everyone who would decide to follow Jesus to have his motives straight. Ito po yung kailangan natin maunawaan. Inihahayag ng ating Panginoong Hesukristo dito na yung motibo nitong taong ito ay hindi tugma sa kanyang sinasabi, na kung saan sinasabi nito na susunod siya kung saan man pumunta ang ating Panginoong Hesukristo. Brethren, bigyan ko lang po kayo ng background, no? Brief background concerning dito po sa sitwasyon na ito. Few passages back, bumalik tayo sa ating
mga passage. Sa chapter 9 pa rin, makikita naman natin yan. Chapter 9, verse 23, nagyaya ang ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, chapter 9, verse 23, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, "If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever save his life would lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. For what does it profit a man if he gains the whole world and loses or forfeits himself? For whoever is ashamed of me and of my words, of him will the Son of Man be ashamed when he comes in his glory, and the glory of the Father and of the holy angels. But I tell you truly, there are some standing here who will not taste death until they see the kingdom of God." So ito po yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Sino man ang susunod sa Kanya, kailangan i-deny yung kanyang sarili. So ito yung pinoproklama nito ngayong taong ito. Susunod ako sa iyo kahit saan ka pumunta, Lord. Susunod ako sa iyo. Pero nakalimutan nitong tao na to, just before the Lord is saying, "Take up your cross daily," sinabi rin ng ating Panginoong Hesukristo in verse 21 ng chapter 9, kung bubuksan ninyo yung mga Bibles at basahin ninyo, sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga disipulo, He strictly charged and commanded them to tell this to no one, saying, anong sabi niya? Verse 22, "The Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders and chief priests and scribes and be killed, and on the third day will be raised." So matapos po niyan, yung sinabi ng ating Panginoon, sino man ang susunod sa akin, must deny himself. Matapos po nung account na yon, sinabi rin ng kwento na mayroong transfiguration, na kung saan nag-meeting si Elijah at saka si Moses at ang ating Panginoong Hesukristo. Yun nga yung sinasabi ko, na naging dazzling white yung kanyang robe. Nakita yung kanyang pagiging Diyos, yung kanyang tunay na anyo ng pagiging Diyos ng tatlo sa kanyang mga disipulo. Sila Peter, James, at saka si John, nakita nila. No? Dito, nag-meeting silang tatlo na merong gagawin ng ating Panginoong Hesukristo, which He would accomplish sa Jerusalem. So from that day on, ang ating Panginoong Hesukristo, nakafocus na yung kanyang mata papunta sa Jerusalem, wherein He will fulfill the demands of the law. No? I-fulfill na niya yung demands of the law. And then, biglang out of nowhere, nagkaroon ng mga insidente pa, no? On His way papunta sa Jerusalem, merong pinagaling ang ating Panginoong Hesukristo na boy who was tawag mo ito? Demon possessed. According to the story, demon possessed. Pero marami ngayon pinabababaw lang yung kwento na yun. Sinasabi na yung batang yun, hindi naman siya demon possessed talaga. Kung hindi, may epilepsy lang siya nung time na yun. Yun ang kanilang sinasabi. Nakalimutan ng ilan sa mga commentary writers na ang nagsulat nito ay doktor. Si Luke ang nagsulat. Si Luke, doktor. So definitely, alam niya kung karamdaman lang talaga yan or merong kinalaman ang evil one. At ang sa kanyang panulat, the boy was demon possessed. Kaya pinalayas ng Panginoon yung diablo na nasa bata. And definitely, maraming witnesses ang nakakita nito. And most probably, isa sa mga witness na nakakita nito ay yung bigla na lamang sumigaw sa ating Panginoong Hesukristo dito sa account na binabasa natin. As they were going on the road, someone said to him, "I will follow you wherever you go." So yun yung kanyang deklarasyon. No? Bakit kaya na yan ang kanyang deklarasyon? Yan ang kanyang deklarasyon. Nasusunod siya sa ating Panginoong Hesukristo saan man siya mapunta. Most probably, nakita niya yung kaganapan na kung saan pinagaling ng Panginoon ang batang may karamdaman. And also, during those days, nagiging kilala na rin maging yung mga tagapagsunod ng ating Panginoong Hesukristo.
nagiging tanyag na rin sila, yung 12, no, na naghahayag ng mabuting balita ng Panginoon. So, most probably, ninanais nitong tao na to, na sa pagsunod niya sa ating Panginoong Hesukristo, ay maranasan din niya yung nararanasan ng mga sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo. Yung mga disipulo niya. No? Probably yung popularity. Or, hindi kaya, kasama din yung iba pang mga nararanasan na may kapangyarihan, yung mga may kakayanan, yung mga disipulo ng ating Panginoong Hesukristo na magpalayas din ng mga diablo at magpagaling din ng may mga karamdaman. So most probably, ito yung kanyang desire na makamtan. No? So mahalaga na ang bawat susunod sa ating Panginoong Hesukristo must have his motives or her motives straight. Kailangan sincere yung motibo mo sa pagsunod sa Panginoon. Walang ibang ninanais na mahangad o makamtan kung hindi yung tunay na pagsunod lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi kung maalala ninyo, siguro itong mga susunod na passages, nang isend ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang mga disipulo, tuwang-tuwa sila na nakapagpalaya sila ng mga demonyo. Sabi nga nila, even the demons obey our commands. Sabi ng Panginoong Hesukristo, huwag kayong magalak dahil nakakapagpalayas kayo ng diablo. Kung hindi magalak kayo dahil ang pangalan ninyo ay nailista na sa aklat ng mga buhay o ng mga buhay. No? So mas mahalaga yung pagiging alive in Christ rather than having the fame and the power na inaakala mo nagmumula sa iyo. No? Pero itong tao na to na naghayag na susunod siya sa ating Panginoong Hesukristo, most probably, kaya sinagot ng ating Panginoong Hesukristo na ganito, na yung foxes have holes and birds of the skies have nests, but the Son of Man has nowhere to lay His head. Most probably, sinasabi ng Panginoong Hesukristo sa kanya, hindi mo lubusang nauunawaan ang idinideklara mo. Hindi mo lubusang nauunawaan ang idinideklara mo. So sa account ni Luke, hindi malinaw kung sino itong tao na to. Pero, kung babasahin po natin sa aklat ng Matthew, meron din account dito si Matthew. No? Ang taong ito po ay isang scribe. Ano po ba yung scribe? Ang scribe ay mga experts of the scripture. Sila po yung taga-transcribe, sila yung taga-lipat ng mga yung mga kasulatan sa ibang sa ibang parchment, no? Sila yung magsusulat para may kopya. So habang sinusulat nila yon, definitely natututunan nila kung ano yung sinasabi o ano yung nilalaman ng mga scriptures. Kaya sila ay expert sa scriptures. So kumbaga sa mga panahon natin ngayon, sila ay mga theologians, mga graduate ng mga seminaries or Bible schools. Na meron silang kaalaman. So according to Matthew, siya ay isang scribe. So dahil siya ay isang scribe, nakikita niya ngayon yung senyales na si Kristo na nga, na si Jesus Christ na nga, yung pinapromise na Messiah ng Old Testament na isa sa katuparan na sa buhay ni Jesus Christ. Kasi even yung mga Pharisees at saka mga Sadducees, napapahanga at napapabilib sa kanya. And at the same time, nakikita nitong scribe na ito, yung mga miracles na ginagawa ni Jesus Christ, including yung kanyang mga followers or yung kanyang mga disciples. And most probably, yun ang nais niya, yung glory na kaakibat ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya, nirebuke siya ng Panginoon. This is some kind of rebuke. No? Hindi mo na lubusang nauunawaan kung ano ang sinasabi mo. Kasi sabi rito, as they were going on the road, saan papunta ang ating Panginoong Hesukristo? Papunta siya sa Jerusalem to suffer, to die. No? Para mamatay na siya, para maisakatuparan na ang demand ng law, para mapalaya na ang mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo.
Pero ang sabi nitong scribe na to, I will follow you wherever you go. Kaya, indirectly sinasabi dito ng Panginoong Hesukristo, talaga ba? Kaya mo kaya talaga yung suffering na pagdadaanan ko? Yun ang sinasabi rito ng ating Panginoong Hesukristo. Nabasa ng ating Panginoong Hesukristo na hindi sincere yung kanyang claim na siya ay susunod sa ating Panginoong Hesukristo. He was only in for the glory of the Lord Jesus Christ. Yun yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. No? So, problema ang kanyang motibo. Hindi sincere yung kanyang puso sa kanyang deklarasyon na susunod siya sa ating Panginoong Hesukristo. So, in-expose ng ating Panginoong Hesukristo ang nilalaman ng puso niya na walang sinseridad ang deklarasyon niya na susunod siya sa ating Panginoong Hesukristo saan man magpunta si Hesukristo. Kasi hindi niya alam talaga kung ano yung pupuntahan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang akala niya, base sa kaalaman niya, sa pagbabasa o sa pag-aaral ng Old Testament, na ang Messiah ay magpapalaya sa Israel sa pagkakaalipin sa sino mang umaalipin sa kanila, magre-restore ng glory ng Israel. Yun ang kanyang inaakala. Kagaya ng lahat ng nakakaalam ng pagdating ng Messiah. Akala nila magtatayo ng bagong kingdom, ng Israelite kingdom, na kasing powerful ng kanyang ama na si David, na magiging warrior that would set them free from the tyranny of the empires na sumasakop sa kanila. And at that point in time, yung kanilang panahon, sinasakop sila ng Roman Empire. So ang akala niya, ito na yung panahon, mapapalaya na tayo. At pag napalaya tayo sa Roman Empire, gusto ko, nasa tabi ako nitong Kristo. Nasa tabi ako nitong Messiah. So kung ano man, kumbaga naging dikit na, no? So kung ano man yung katanyagan ni Jesus Christ, damay siya. So yun yung sinasabi ng talata na ito, no? So paano nalaman ng ating Panginoong Hesukristo yung kanyang intention? Una, definitely, alam ng ating Panginoong Hesukristo ang intention ng lahat ng lumalapit sa Kanya. Pangalawa, dahil nga dun sa account ni Matthew, si Matthew ang naghayag na ito ay isang scribe. So hindi siya ordinaryong tao. Meaning to say, alam niya yung kwento ng Old Testament at alam niya na posibleng ito na yung panahon na mapalaya ng ating Panginoong Hesukristo ang Israel sa pamamagitan ng rebellion. But never did he know na ang Panginoong Hesukristo para mapalaya, no? Para mapalaya ang Israel at ang iba pa, kinakailangan niyang dumaan sa suffering, no? So, sige, next slide po. Mga kapatid, indeed, Christ will come in glory. Talagang mag-glorify ang ating Panginoong Hesukristo. Yan nga yung kanyang prayer sa John chapter 17 The last night na siya'y nananalangin sa Garden of Gethsemane. Restore unto me yung glory na meron siya even before the time. Ibalik sa kanya yung glory na yon. So, the Lord Jesus Christ will definitely come in glory. But He will come in glory after His sufferings, after His death, and after His resurrection for our iniquities. Kabayaran sa ating mga kasalanan. So matapos ang lahat ng yan, tsaka manunumbalik o tsaka babalik sa glory ang ating Panginoong Hesukristo. Pero kailangan niyang pagdaanan yung suffering na yan. So, brethren, ang ating Panginoong Hesukristo is telling this person na iset niya yung kanyang motive ng tama. Kasi hindi magre-rebelde ang ating Panginoong Hesukristo, hindi lalaban, hindi magte-take up ng arms, o yung mag-aaklas ng sandatahang digmaan, kung hindi, he will conquer yung enemy by means of his suffering and his death.
At yun po yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, na even yung kapahingahan para sa kanyang ulo ay wala siya. Kasi hindi siya talaga pumunta para makipagdigma sa kapamaraanan na inaasahan ng lahat ng Israelites. Kung hindi siya ay makikipagdigma sa pamamagitan ng pagsuffer at kamatayan by offering himself. Yun po yung kanyang ginagawa. So brethren, let the motives of your heart be sincere in following Christ. So when we say we would follow Christ, let it be sincere. Na wala na tayong iba pang nananais. Kasi yung benepisyo natin, ang tunay na benepisyo ng ating pong kaligtasan, hindi yung tayo ay hindi na magkakasakit, tayo ay hindi na mamumroblema sa anumang kakailanganin natin. Kung hindi, ang benepisyo po ng ating kaligtasan is Christ Himself. He is our benefit. He is our portion. He is our riches. Siya yung ating kayamanan. To follow Christ is to identify in His suffering. No? Tatandaan po natin yan. Jesus is telling this scribe that in this world, he will receive no glamour in following Christ. So, dito po talaga nagkakaroon ng distinction ang tunay na gospel at saka yung prosperity gospel. Kasi etong scribe na to, ang pinaka-seemingly, isa sa mga pinakaunang proponent ng prosperity gospel. I will follow you, Lord, because I know that in following you, I will be glorified. No? Yung motibo niya, I will be. No? So, yun yung kanyang motive. Wherein, ang tunay na sinseridad sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo is to suffer with Christ, identify in His suffering, and if we identify in His suffering, sa kanyang muling pagkabuhay, tayo rin ay mabubuhay. Yun po yung sinasabi ng salita. So when we identify ourselves with Christ's suffering, you will also live with Christ in His glory. So hindi malinaw mga kapatid kung sumunod kung ano yung response nitong scribe na ito matapos ihayag ng ating Panginoong Jesucristo na sa pagsunod mo sa akin, walang glamour. Hindi ka mamumuhay ng glamorous life. No? Hindi ka yayaman. Hindi ka magiging tanyag sa pagsunod sa akin. Kung hindi, pag sumunod ka sa akin, mararanasan mo pa rin ang kahirapan. Mararanasan mo pa rin ang hirap. But definitely, merong assurance of salvation in following Christ. Merong assurance of yung glory dahil Christ will be glorified in His time. So, hindi po sa panahon natin ngayon, kung hindi sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi malinaw kung sumunod ba siya, kung sumunod pa rin siya, kung tinupad pa rin niya yung kanyang sinasabi, pero ang malinaw, in-expose ng ating Panginoong Jesucristo ang kawalan ng sinseridad ng puso ng scribe na ito. Dahil ang tunay na motibo niya ay ang makasiguro ng magandang posisyon kapag nagkatotoo na yung prophecy. Na? Pangalawang punto, sa pangalawang conversation, meron namang sinabihan ng ating Panginoong Jesucristo. So, itong una, siya yung naghayag na, Panginoon, susunod ako sa iyo. Siya yung nagsabi. This second person, sinabihan naman niya dito, and he said to another, the Lord said to another, follow me. So, ang Panginoon ang nagyaya. Yung first one, siya yung nagsabi na susunod ako. Etong second one, ang Panginoon ang nagyaya. Follow me. Pero anong dahilan? Lord, permit me first to go and bury my father. Pero ang sabi ng Panginoon dito sa sinabihan niya na follow me, but He said to him, allow the dead to bury their own dead. But as for you, go and proclaim everywhere the kingdom of God. So parang napaka-harsh ng sagot talaga ng ating Panginoong Jesucristo, no? Yung una, sabi sa kanya, susunod ako sa iyo, Panginoon. Sabi ng Panginoon, wala akong matitirahan. So kung okay sa iyo, na sumunod sa akin, kahit maghihirap ako, edi sumunod ka.
Pero hindi na natin alam kung sumunod talaga. Itong pangalawa, niyaya ng Panginoon, no? Imagine, katatapos lang sabihin ng Panginoon na wala akong matitirahan, wala akong mapagpapahingahan, wala akong glamour, walang glamour sa pagsunod sa akin, bigla niyang niyaya itong isa. Ikaw kaya, matapos mong marinig yun, maghihirap ako, pero ikaw, sumunod ka sa akin. Baka malamang ganyan din ang dahilan mo. Di ba? Lord, pwede bang saka na lang? Actually, yung sinasabi niya rito Hindi niya sinasabi na patay na yung kanyang magulang. Sabi po dito, ito pong tao na to na niyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Sa account ni Matthew, yung isa, scribe, yung nagsabi na susunod ako. Etong niyaya ng ating Panginoong Hesukristo is a disciple according to the account of Matthew. He is already a disciple. Probably isa siya doon sa 72 na ipadadala ng ating Panginoong Hesukristo. So, disipulo na siya. Sumusunod na talaga siya sa Panginoon. And yet, eto ngayon ang nangyari nung sabihin ng Panginoon, "You follow me." Sabi niya, "Lord, pwede bang ilibing ko muna yung aking tatay na namatay?" Pero ang sabi ng Panginoon, pabayaan mo yung mga patay ang maglibing sa mga patay. Paano kaya yun, ano? So, mahirap siyang intindihin ng literal. So, what does it mean? It simply means na itong exchanges of their words is a figure of speech. Figure of speech lang siya. No? Wherein, yung sinasabi niya dito na permit me first to go and bury my father is a figure of speech that means, no, pahintulutan ninyo na unahin ko muna yung estate ng family namin. Kasi kung literal ito, napatay na yung kanyang tatay, according to some commentaries, experts, yung mga theologians na nauna sa atin sa pananampalataya, sabi rito ng ilan, hindi siya 100% decided na sumunod sa ating Panginoong Hesukristo kasi nagdadahilan lang siya. So yung dahilan niya rito, patay na yung kanyang tatay. Pero in reality, kung babasahin natin sa kostumbre nila, no, kung pag-aaralan natin yung kostumbre ng mga Hudyo, hindi inililibing yung kanilang tatay kinabukasan o sa susunod na araw kapag ka namatay. At the same instance, bago lumubog ang araw, kagaya rin ng mga Muslim, bago lumubog ang araw, kailangan ilibing na yung namatay sa kanilang pamilya. So, yun yung kostumbre nila ng mga Hudyo. So, kung patay na yung tatay niya, anong ginagawa niya doon? Sa gathering na yon, sa pagtitipon na yon, anong ginagawa niya doon? At isa pa, kapag ka nailagay ka in contact with the dead, you will be considered unclean. So, hindi ka rin dapat na nandiyan sa gathering na yan o sa pagtitipon na yan. Kasi unclean ka. Dahil you have come in contact sa namatay na tao. So, yun yung kanilang kostumbre. Pag nadikit ka o you have come in contact sa namatay na tao, you are considered unclean. Pangalawa, kapag ka namatay talaga yung tatay, kailangan, bago lumubog yung araw, ilibing na. Anong ginagawa mo? Ba't magpapaalam ka pa? No, bakit magsasabi ka pa? Agad-agad dapat wala ka na diyan sa lugar na yan. At nandun ka na sa concern mo na totoong ililibing mo yung iyong magulang o yung iyong tatay. So, ang sabi ng mga commentaries, ito daw po ay figure of speech, which means na kasuhin niya muna yung estate ng kanilang pamilya. Aantayin niya na mamatay muna yung kanyang tatay para makuha niya muna yung kanyang mana. So, buhay pa yung tatay ng taong ito. Probably may sakit, mahina na, matanda na, pero buhay pa. At yun yung kanyang nais. Bago mamatay itong tatay ko, makukuha ko muna yung estate ko, and then I will follow you, Lord. Yun yung sinasabi niya rito. No? Ang sinasabi niya rito, kapag ka nakuha ko na yung mana ko, o kapag ka natapos na yung kailangan kong makuha, then I will follow you. Mahirap yatang sumunod sa Panginoon na walang mapagpapahingahan man lamang. At least, kapag ka nasigurado ko na may pera na ako,
Pwede akong umupa ng rental ng hotel kung kailangan magpahinga. So parang ganito yung sinasabi niya, meron siyang security ng finances, meron siyang security ng mundong ito bago siya sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. No? Kaya naman ang sabi ng Panginoon sa kanya, let the dead bury themselves. So, yung patay, ang mga pabayaan mong maglibing sa mga patay. Again, hindi na naman siya literal. It simply means na yung matters of this world, pahintulutan mo na sa mga spiritually dead. Ikaw, bilang disipulo, you follow me. Yun yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. No? So, gusto na muna nitong tao na to na maging maganda yung estado niya sa buhay, yung may kasiguruhan siyang masasandigan mula sa mga material na yaman na makukuha niya mula sa kanyang pamilya. Kaya naman ang sagot niya, ang sagot niya yan ay nag-e-expose lang ng priority niya sa buhay. No? So when we follow Christ, we must follow Him as our top priority sa ating mga pamumuhay. Siya yung dapat nating uunahin, kagaya rin ng sinabi. No? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. No? Unahin mo ang Panginoon, then He will take good care of you. Yun po yung katotohanan. So, susunod siya sa ating Panginoong Hesukristo, pero magsusumikap muna siya para magkaroon ng seguridad sa buhay, marahil para hindi na siya mahirapan sa pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. In reality, brethren, mahirap po talaga ang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. So, kaya nga ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, when you follow Him, you must count the cost. Foxes have holes, birds of the air have nests, but the Son of Man have no place to lay His head. So yun po yung kailangan nating i-account, no? Anong ibig sabihin yan? We must surrender everything na ninanais natin na comfort sa buhay natin. Simply because yung comfort na makakamta natin sa mundong ito, hindi naman natin madadala into the next life. No? So, etong calling ng ating Panginoong Hesukristo sa Kanya is an urgent matter that even the most intimate family responsibilities must be given second in place when the call to follow Christ comes. So, ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa disciple niya rito, that pursuing after material security would only lead to forfeiting one's soul. Tandaan po natin, sabi ng ating Panginoong Hesukristo, yung una kong binasa kanina, in Luke chapter 9, verse 23, if anyone wants to come after me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. So ito lang po yun. Binibigyan diin lang po ng Panginoong Hesukristo dito yun. No? Patayin mo na yung yung desire mo. Alisin mo na when you want to follow Christ. No? Sabi nga po ng Panginoong Hesukristo in chapter 9 verse 25, for what good does it do a person if he gains the whole world but loses or forfeits his soul? Kung uunahin mo yung material na bagay kaysa ang Panginoong Hesukristo, what good would it give you? Anong ikabubuti niyan sa iyo? No? Makakamtan mo nga ang lahat ng bagay sa mundong ito, pero mawawala naman ang magandang relasyon mo sa Panginoong Hesukristo. What good would it give you or would it bring you if you would lose your soul by gaining anuman ang nais mo sa mundong ito? So Jesus is saying, let matters of worldly concerns be dealt with by those who are spiritually dead. So yung worldly concerns, concern niya ng mundo. Kaya nga worldly. Ikaw, gawin mo kung ano yung pinagagawa sa'yo ng Panginoon. As for you,
who is already a disciple, who claims to receive the grace of God, to receive the salvation of Christ, no? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything you need will be provided for by Christ. Need po yung ano dito, yung keyword, need natin, hindi yung want. Yun nga po yung kailangang patayin sa atin, yung desire natin to have more na hindi naman natin kailangan. No? Pero syempre masarap din na makamtan natin yung gusto natin, pero wag po tayo mag-focus doon sa gusto natin. Ang i-focus natin ay yung kailangan natin. And Christ is what we need in life, who we need in our daily living. So come to Christ, learn from Him, suffer with Him, die with Him, and we will surely live with Christ and would minister with Him. Thirdly, follow Jesus Christ wholeheartedly. Sabi niya dito sa verse 61, another also said, sa pangatlong tao, another also said, I will follow you, Lord, but first permit me to say goodbye to those at my home. So parang kagaya rin nung una, no? Kaya lang ito, magpapaalam lang siya, hindi niya ililibing yung tatay niya. Magsasabi lang siya. So, but Jesus said to him, no one, after putting his hand to the plow o sa araro, and looking back, is fit for the kingdom of God. Parang ang layo ng sagot ng ating Panginoong Jesucristo. Lord, susunod ako sa iyo, pero magpapaalam lang ako. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ang sino man ang nilagay na yung kanyang kamay sa araro, pero tumingin pa sa iba, ay hindi karapat-dapat sa aking kaharian. Ang layo naman ng sagot mo, Lord, magpapaalam lang naman ako eh. No? So again, ito po ay hindi literal na interpretasyon na kailangan nating unawain. Kailangan nating unawain dito yung background na naman ng kanilang kultura. So yung kultura nila, again, figure of speech na naman itong sinasabi nito. No? So hindi naman sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na kalimutan mo na yung pamilya mo, kaya huwag ka nang magpaalam sa kanila. Hindi naman kasi yan ang pinupunto ng usapan nila dyan. Gumamit na naman ang ating Panginoong Jesucristo ng farming analogy. Figure of speech na naman to. So farming analogy na tumutukoy na oras na magsimula ng mag-araro o yung lagay mo yung kamay mo sa plow, ang isang farmer, dapat na itong mag-focus at mag-araro at hindi na dapat lumingon kung saan-saan. Tandaan natin, nung panahon nila, wala pang traktor. So, kailangan alalayan mo talaga yung araro. Otherwise, kung saan-saan mapupunta yung araro, yung tanim, magkakagulo-gulo. Hindi tutubo ng maayos. So, yun po yung kultura, o yun po yung kulturang magtatanim, no? Ganun talaga yung nangyayari. Kailangan focus sila para sa ganun, maayos yung pagpaplaw o yung pag-aararo ng lupa. So, ginamit ng ating Panginoong Jesucristo ang patalinhagang paghahambing na kung sino man ang susunod sa Kanya ay hindi na marapat na lumingon at maghangad na mamuhay sa dati niyang pamumuhay. So, yun po yung ibig sabihin nung huwag ka nang tumingin. Do not look back sa dati mong pamumuhay. Nandito ka na eh. Nasa loob ka na ng gawain ng Panginoon. Huwag ka nang tumingin. No? Nararanasan mo na yung pagpapala ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pagbe-bless sa iyo dahil ikaw ay nakatanggap na ng kaligtasan. Huwag ka nang lumingon ulit sa dati mong pamumuhay. Yun yung sinasabi dito ng salita ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag ka nang maghangad pa na manumbalik sa dati mong pamumuhay. Brethren, napaka-tempting na tumingin sa dati mong pamumuhay when you are faced with hardship and difficulties sa buhay. Alala natin ang kwento ng mga Israelites nung lumabas na sila sa Egypt. No? Paglabas nila sa Egypt, tuwan-tuwa sila, malaya na sila sa mga Egypto o sa mga Egyptians. Pero nung nagsisimula na silang mahirapan, anong sabi nila kay Moses? Bakit mo kami dinala dito sa disyerto?
para mamatay lang kami. Mas mabuti pa doon sa bahay namin, dating alipin kami, pinapakain kami ng karne. No? Ganun yung naiisip nila. And in fact, sa panahon din natin ngayon, napakadali ding tumingin sa dating buhay natin. Mabuti pa nung hindi ako born again. Napakadaling dumiskarte ng pera. No? Pagka born again ka na, parang ang hirap dumiskarte ng pera. Kasi hindi mo na gagawin na manlamang ng kapwa para lang makadiskarte ng pananalapi. Pero parang ang sarap balik-balikan. Dati, punta lang ako sa sugalan. Kaya ko nang kumita ng pera. Pero ngayon, bakit? Bawal bang magsugal ang born again? Bawal po. Bawal po. Bawal po magsugal ang born again. Bawal po. Pero again, meron din naman kasing mga government na pinapayagan yung bagay na yan. Pero as a Christian, huwag nyo na pong pangarapin. Kasi saan ninyo inilalagay yung inyong pagtitiwala? Sa chance. Kagaya na lang ng lottery, no? Tempting pong tumaya ng loto ngayon. Ang lalaki ng premyo, di ba? Pero kanino mo nilalagay yung iyong hope? Yun po yung doon no? Mabuti kung tatama ka kagad. Kung gumastos ka ng 1,000,000 na bago ka tumama, kung tatama ka. Again, we are discouraging yung pagsusugal. In the same manner, ganun din yung pag-iinom. No? Hindi naman siya bawal, but we are discouraging yung pag-inom. Kasi it would lead to drunkenness. So yun lang po yung mga natin dito, no? Christian liberty. So nasa sa inyo po yun, pero again, ikalalago nyo po ba yun? Everything is permissible, but not everything is beneficial. Lahat po ng bagay permissible, pero hindi lahat ng bagay beneficial. And maaaring dalhin ka pa niyan sa kapahamakan. No? Mga kapatid. So ito po yung sinasabi rito. When trials come your way, napakadaling mag-isip na sana bago ako naging born again, ganito yung ginawa ko na. Kasi pwede naman Kahit na mamamatay ka na, doon ka palang magsisi. Patatawarin ka pa rin ng Panginoon. Totoo po yun. Kaya lang, alam mo ba kung kailan ka mamamatay? Alam mo ba kung makakapagsisi ka ba? Baka hindi na. At this time of the year, this time of the day, the Lord is giving you an opportunity to follow Him. Then, brethren, when you hear God's word, do not harden your hearts. Huwag na ninyong patigasin yung inyong mga puso. The Lord is calling us. Napakadaling magdahilan. Pero pansin ba ninyo, sa tatlong ito, no? Yung isa nagsabi, I will follow you. Tapos seemingly diniscourage ng Panginoon. Hindi na natin alam ang sumunod na kwento, kung sumunod pa siya. Etong pangalawa, sinabi ng Panginoon, follow me. Sabi niya, let me bury my father first. So yung priority niya, no? Hindi ang Panginoon ang priority. Pero nang sabi ng Panginoon, let the dead bury themselves, hindi na natin alam kung ano yung naging tugon niya ulit. Etong pangatlo, sabi niya, siya rin yung pangatlo, nagsabi na, I will follow you first. I will follow you, but first, permit me to say goodbye at home. Kumbaga, Lord, pahintulutan mo muna one last time. Magwalwal muna ako bago sumunod sa iyo. Lord, pahintulutan ninyo one last time. One time, big time lang. Gagawa lang ako para masatisfy lang yung sarili ko, and then I will surrender my life to you. Parang ganun yung sinasabi niya rito. Pero nang sinabi ng Panginoon, no one after putting his hand, ang sabi ng Panginoon, matapos mong humingi ng tulong sa akin, sabi ng Panginoon,
At matapos kong tugunin ang hinihingi mong tulong, huwag ka nang bumalik sa dati mong kalagayan. Hindi na rin natin alam kung ano yung naging sagot dito ng taong itong pangatlo. Pero ito yung malinaw. Ang message ng Lord ay buhay. Noon pa hanggang sa kasalukuyan. And the Lord is asking us, tayo yung tinatanong ng Panginoon sa mga oras na ito. Anong sagot natin? If the Lord asks us to follow Him, what will be our response? Ano yung response natin? No? In all three conversations, hindi natin alam yung naging response nila. Pero magandang challenge sa atin ng salita ng Diyos, kung ikaw personally ang sasagot sa panawagan ni Jesucristo ngayon na sumunod sa Kanya, will you follow Christ? Sige, next slide po. Ayan pala, no? Tandaan po natin, ano? If anyone is in Christ, this person is a new creation. The old things passed away. Behold, new things have come. And if the Lord would ask us to follow Him, anong sasagot natin? Will you follow Christ sincerely? Will you follow Christ as your top priority? And will you follow Christ wholeheartedly? Yan po yung dinidemand sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po madali yan. Kaya we need to come to the Lord in all humility and ask for His help. Kasi hindi madali yan, mga kapatid. This will be very challenging sa bawat isa sa atin. Kagaya nitong 3 taon na to. No? Hindi na nila alam kung anong isasagot nila sa Panginoon. Definitely tayo rin may pagdadaanan din po tayo. But if we will trust the Lord, and we will sincerely follow Him as top of our priority and wholeheartedly, the Lord will not let us suffer yung matinding suffering kasi siya na yung kumuha nun so that we can follow Him and obey Him. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po for giving us this wonderful time na makilala kayo ng lubusan sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, ang hinihingi po ninyo ay hindi madali for us to obey. In fact, lahat naman po talaga ng pinagagawa ninyo sa amin ay hindi namin kaya ng mag-isa. Kaya't kailangan namin kayo sa aming mga buhay. Father, maraming salamat dahil kayo po ay patuloy na naghahayag ng inyong kabutihan sa pamamagitan ng inyong mensahe, sa salita ninyo, sa pagtitipong ito, sa mga awitan, Panginoon. May it be, Lord, na sa buhay ng bawat isa sa amin, ano man po ang kailangan naming isuko sa inyo, tulungan po ninyo kami. Ano mang kahinaan ang nakikita ninyo sa amin, Panginoon, palitan po ninyo ng kalakasan at kagalakan na nagmumula sa inyo. Ano man po ang mga pagkukulang namin sa pananampalataya, Lord, help our unbelief. Tulungan po ninyo kami, gabayan po ninyo kami sa inyong kaluwalhatian. Kailangan po namin ang pangunguna ng inyong banal na Espiritu. Kailangan po namin ang katuwiran na nagmumula sa inyong katotohanan, sa inyong salita. Kaya sa araw na ito, Panginoon, patuloy po ninyong buksan ang aming mga puso at kaisipan at patuloy po ninyong ihayag ang inyong kabutihan, katapatan, at pagmamahal sa bawat isa sa amin. Tunay nga, Panginoon, na napakarami naming pagkukulang sa buhay. Hayaan ninyo na maranasan namin na mapuspos ng inyo pong biyaya at presensya ang bawat isa sa amin. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.